Ang kwentong ito ay halaw sa tunay na kaganapan. Patungkol ito sa isang lugar na minsang binalot ng takot dahil sa pag-atake ng mga aswang. Itong lugar na ito ay sinadyang palitan ng pangalan upang itago ang tunay nitong pagkakakilanlan. Tahimik ang naging buhay ng mga taga San Fernando. Nagtutulungan ng mga tao roon at ni isang beses walang naganap na hidwaan sa pagitan nila. May tuturing na isang perpektong lugar upang tirhan ng mga taong ang nais ay kapayapaan. Naninirahan din sa nasabing baryo si Tandang Masyong na isang matandang binata. Mas pinili niya ang manatili sa ganoong sitwasyon dahil nais niyang mamuhay ng walang ibang iniisip. Pagtitinda ng mga gulay sa palengke ang ikinabubuhay na matanda. Marami rin siyang kakilala sa bayan, kaya hindi siya nahihirapang ilako ang kanyang mga paninda. Nagsimula lamang dumating ang manakanakang sigalot sa baryo ng San Fernando nang minsang masaksihan ng mga tao ang isang kometa na parang walis ang anyo. Ayon kasi sa mga haka-haka nila, kapag kaganon, tsak na winawalis din daw ang swerte sa buong mundo. Subalit kahit na ganon, nanatili sa kanyang payak at masayang buhay si Tandang Masyong. Isang beses, habang abala siya sa pagbabayo ng palay niyang sasaingin pa niya para sa hapunan, napansin niya ang 5 kalalakihang naglalakad. Pansin niya ring may hilang kalabaw ang mga yon at kilala pa niya kung sino ang may-ari ng hayop na hila ng kalalakihan. Sino naman ang mga yan? Mukhang dayo lang sila sa San Fernando ah. Pinagbili na siguro ni Igme ang kanyang kalabaw. Matingnan nga kung sino sila. Dahil medyo malabo na ang paningin ng matanda, nagpasya siyang iwan na muna ang palay na kanyang binabayo. Dala ang kanyang tungkod. Marahan niyang binaybay ang daan. Naging maingat siya sa kanyang paglalakad. Habang humakbang siya at nakamasid sa kalalakihan, nagkaroon siya ng kakaibang kutob. Bakit kaya hindi man lang sila dumaan sa tamang landas? Tanong pa ng matanda sa kanyang sarili. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad hanggang sa makarating ang mga kalalakihan sa sapa. Agad na napansin ni Tandang Masyong na nagmamadali sila na makapunta sa kabilang pampang. Kaya napasigaw siya kahit na hindi pa siya sigurado. Magnanakaw! May magnanakaw dito! Ninakaw ang kalabaw ni Igme! Dahil sa lakas ng kanyang pagsigaw, naalarma ang mga tao. Marami ang mga kalalakihang humabol sa 5 magnanakaw. Pagkalapit nila kay Tandang Masyong, agad siyang nagtanong. Sigurado ka ba, Tandang Masyong? Saan sila patungo? Tanong ng isang lalaking kanayo ng matanda. Hindi naman nagdalawang isip si Tandang Masyong na ituro ang direksyon na tinahak ng mga kalalakihang yon. Nang magsimula ng habulin ng mga lalaki ang 5 magnanakaw, umalis na rin doon ang matanda at bumalik sa kanyang bahay. Pagkabalik ni Tandang Masyong, ipinagpatuloy niya ang kanyang pagbabayo ng palay hanggang sa magawa niyang tapusin yon. Papasok na sana siya sa loob ng bahay niya para magsaing, pero nakita niya ang mga kalalakihan na naglalakad habang hila ang kalabaw. Bakit kaya hindi man lang nila kasama yung mga magnanakaw na yon? Tanong niya sa kanyang sarili. Bunsod ng kanyang pagnanais na malaman ang nangyari, lumapit siya sa mga kalalakihang yon at nagtanong. Abay, bakit kalabaw lang ang dala ninyo? Nasaan naman napunta yung mga magnanakaw na yon? Umiling agad ang kalalakihan. Ang isa sa kanila ay nagsalita. Nakatakas po. Iniwan lang nila yung kalabaw na ito nang malaman nilang malapit na namin silang mahuli. Napailing si Tandang Masyong at napausal na rin. Ang lalakas ng loob ng mga yon ah. Umaatake na kahit na hindi pa madilim ang paligid. Sumang-ayon ng mga kalalakihan sa itinura ng matanda. Agad din silang nagpaalam kay Tandang Masyong dahil ibabalita pa nila sa kanayo nilang may-ari ng kalabaw ang nangyaring pagnanakaw at ipapaalam din sa kapitan ang naganap.
Napatango na lang si Tandang Masyong sa kanila. Bago pa man makaalis ang mga lalaki, muling nagwika ang matanda. Mas maigi siguro kung magiging alerto tayo. Baka aatake ulit ang mga yon. Kailangang maganda tayo. Sumang-ayon naman sa kanya ang mga kalalakihan at nagsimula na silang maglakad patungo sa barrio hall nila. Noong nakalayo na ang mga kalalakihan, nagpa siyang bumalik sa kanyang bahay ang matanda at itinuloy na ang kanyang pagsasaing. Habang nagsasaing, nagmumuni-muni na rin ang matanda. Habang tumatagal, lalo ko nanghihina. Siguro, mas masarap ang mamatay ng makagawa man lang ng makabuluhang bagay para sa aking mga kanayon. Para kahit wala na ako, maalala pa rin nila ako. Napangiti na lang si Tandang Masyong at nagpa siyang iwan na muna ang nakasalang sa apoy. Tumungo siya sa labas ng bahay niya at naupo sa upuang tomba-tomba habang nakaharap sa ginintuang palayan. Kung may misyong bang may aata sa akin ng Diyos, gagampanan ko yon sa abot ng aking makakaya. Ang dasal ko lamang bigyan pa ako ng lakas para makagawa ng mabuti sa aking kapwa. Sambit pa niya. Habang nasa ganoong sitwasyon, may kung ano siyang nakikita sa malayo. Subalit dahil medyo may kalabuan na ang kanyang mga mata, hindi niya mawari kung ano yon. Ano kaya yung mabibilis na gumalaw na yon? Mukhang patungo sa direksyon ng bundok at kagubatan Tanong niya sa kanyang sarili. Hindi niya alam kung ano yon, subalit nararamdaman niya ang hindi maipaliwanag na takot habang pinagmamasdan niya ang bundok na tinutungo ng kung anumang nilalang. Inabutan na ng dilim doon si Tandang Masyong at halos muntikan na niyang makalimutan ang kanyang sinaing. Sa kadahilanang yon, mabilis siyang tumayo at tinungo ang kusina. Sa kabutihang palad naman ay naluto ang sinaing niya kahit pa hindi niya yon nagawang bantayan at atupagin. Nang masiguro na niyang luto na ang kanin, nag-ihaw siya ng tuyong isda at habang ginagawa yon, naging panay ang tingin niya sa labas ng bintana. Ano kaya yung nakita ko? Hindi kaya guni-guni ko lang yon? Ay, talagang tumatanda na nga ako. Kung ano-ano na nakikita at napapansin ko. Napailing na lang si Tandang Masyong at sinigurong hindi masusunog ang kanyang iniihaw. Nang matapos na siya, nagpasya siyang kumain na ng hapunan. Kahit na mag-isa lang siya sa hapag, hindi yun naging alintana sa matanda. Sanay na kasi siya sa ganoong sitwasyon. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pagkain nang may marinig siyang mga ingay ng kalalakihan. Bunsod noon, tumayo siya at dumungaw sa bintana. Nakita niya ang kanyang mga kanayon na naglalakad, kaya inalok niya ang mga yon na magapunan. Tumigil naman ang mga kalalakihang yon sa tapat ng bahay ni Tandang Masyong. Sige po, kumain lang kayo. Naatasan lang kasi kami ni Kapitan na Robonda para raw maiwasan yung mga magnanakaw. Yung nangyaring pagnanakaw sa kalabaw ni Igme napag-alaman kasing pinlano ng mga taong labas. Mabuti na nga lang at hindi ka nga nila pinaputukan Sabi ng lalaki. Napatawa naman ang matanda at tumugon. Di, pinaputukan nila ako. Mas lalo lang silang mahuhuli. Tumawa na rin ang mga kalalakihang yon at agad na nagpaalam kay Tandang Masyong na aalis na. Bumalik din sa kanyang paghapunan na matanda at tinapos na niya ang kanyang pagkain. Pagkatapos niya, agad siyang nagpahinga sa kanyang silid. Nakinig pa siya ng katatakutang drama sa kanyang di bateryang radyo. At habang pinakikinggan niya ang kwentong aswang, napaisip na rin siya sa kanyang sarili. Posible kayang mga aswang ang nakita kong patungo sa bundok? Napailing ang matanda at bagyang napatawa sa kanyang sarili dahil sa kakaibang naisip niya. Sa tanang buhay niya, hindi pa siya nakakakita ng aswang. Kaya duda siyang totoo ang mga ganoong nilalang. Siguro sa mga drama lang ang mga yon.
Hindi na nagawang patapusin ng matanda ang kanyang pinakikinggan dahil nakatulugan na niya ito. Nagising na lamang ang matanda ng madaling araw at wala na siyang naririnig sa kanyang radyo. Akmang papatayin na sana niya yon nang may maulinigan siyang sunod-sunod na paghuni ng tiktik sa paligid. Natigilan si Tandang Masyong at nagmatyak. Patuloy pa rin niyang naririnig ang paghuni at medyo malakas yon. Namulagat na lang ang kanyang mga mata nang matanto niya kung saan banda nagmumula ang paghuning yon. Mukhang sa bahay ng buntis naming kanayon yun ah. Ninais man ng matanda ang bumaba para alamin ang sitwasyon doon. Pero pinigilan siya ng kanyang matinding antok. Pinatay niya ang kanyang radyo at muling ipinikit ang kanyang mga mata. Sa pagpikit ng mata ng matanda, nagkaroon siya ng hindi inaasahang pangitain. May nakita siya sa kanyang isipan na isang lalaking dayo na walang malay. Habang nakikita ni Tandang Masyong ang mukha niyon, nakaramdam siya ng awa. Subalit, nang imulat na ng lalaking walang ulirat ang mga mata niya, biglang naglaho yun sa pangitain ng matanda. Napabuntong hininga si Tandang Masyong at napaisip kung bakit biglaan ang pagkakaroon niya ng pangitain. Ano kaya ang ibig sabihin ng pangitain na yun? Hindi kaya konektadong lalaking nakita ko sa nangyayari o mangyayari sa hinaharap? Anong namatanda sa kanyang sarili. Sinubukan pang isipin ni Tandang Masyong ang lalaki. Pero kahit na anong gawin niya, ay hindi na yung bumabalik pa sa kanyang pangitain. Gawa nun, minabuti na matanda ang matulog na lamang ulit. Kinabukasan, umugong ang balitang nagawang hulihin ng taga-baryo nila ang grupo ng mga magnanakaw. Kahit paano ay nakampante ang mga taga San Fernando dahil wala na mga taong naghahangad sa mga ari-arian nila. Nakulong ang mga magnanakaw na yon, kaya inakala ng mga tao na tapos na ang kanilang mga problema. Subalit, habang nakakampante sila, ay nagimbal silang lahat nang mabalitaan nilang inatake ng aswang ang isa nilang kanayon. Ganun na lang ang pagmamadali nila para tunguhin ang bahay ng buntis. Dahil nakuryoso na rin si Tandang Masyong, sumama siya sa mga kanayon niya. Pagdating nila doon, isiniwalat na matanda ang kanyang narinig. Kagabi, inakala ko pinaglalaruan lang ako ng aking pandinig. Narinig ko kasi ang sigaw ng babaeng yan na sinabayan ng huni ng tiktik. Pagkukwento ng matanda. Kung ganun Lolo Masyong, inatake nga ng aswang ang babaeng yan. Gimbal na wika ng isang kanayo nila. Dahil natatakpan pa ng telang puti ang biktima ng aswang, binuksan nila yon. Ganun na lang din ang pagkasindak ni Tandang Masyong. Kitang-kita niya na wakwak ang tiyan ng babae at nanunuyo na ang dugo nito. Subalit, ang mas nagpagimbal pa sa mga tao roon ay ang katotohanang nagawang dukutin ng aswang ang sanggol sa sinapupunan ng babae na siyang naging rason ng pagkawakwak ng kanyang tiyan. Hindi dapat tayo makampante. Kung nagawa ng aswang ang mang-atake ng buntis kagabi, tsak na magagawa rin niya yon sa mga susunod pa. Yan na naman ang kailangan natin paghandaan. Sambit ni Tandang Masyong na sinang-ayunan naman ng mga kanayon niya. Naganda at nagbantay sa kanilang paligid ang bawat kanayon nga nila. Subalit, ang hindi nila alam, panimula pa lang yon ng pagkagimbal ng mga taga roon. Sa bawat araw na nagdaan, may isang hayop silang natatagpuan na walang mga laman loob. Tila sinadyang iwan yon sa gilid ng daan nang sa gayon ay makita talaga ng mga taga San Fernando. Isang gabi, nasa kahimbingan na si Tandang Masyong ng kanyang pagtulog nang bigla siyang maalimpungatan. Nakarinig siya ng iyak ng isang babae at sumisigaw para humingi ng tulong. Ano na naman kaya yon?
Huwag nilang sabihin na pagkatapos ng maglanakaw at aswang eto na naman ang mga taong hayok sa laman ang aatake at maghahasik ng lagim sa San Fernando. Sambit na matanda. Dahil patuloy ang sigaw ng babae, bumangon si Tandang Masyong at kinuha ang kanyang itak sa ka-flashlight. Maingat siyang bumaba sa kanyang bahay at sinipat ng maigi ang lugar. Noong matanto na niya kung saan nagmumula ang ingay na yon, maraan siyang naglakad upang tumungo roon. Habang humakbang ang matanda, unti-unti siyang binabalot ng kakaibang takot. Dinig niya ang angil ng isang mabangis na hayop at amoy niya ang lansa sa paligid. Hindi yan isang mabangis na hayop. Kung hindi... Hindi nagawang ipagpatuloy na matanda ang kanyang paglalakad. Napako siya sa kanyang kinatatayuan at napanganga. Saktong pagkarinig niya ng kaluskos at angil, inilawan niya ang unahan at ganun na lang ang pagkasindak niya nang makita niya ang isang babaeng nakahandusay sa daan. Sa tabi nito ay isang mabalahibong nilalang na naglalaway. Nagbabaga ang mga mata at mayroong mahahabang braso at binti. Hindi nagawa ni Tandang Masyong ang makagalaw dahil nasaksihan niya kung paano nilantaka ng aswang na yun ang laman loob ng babae. Natigil lamang ang aswang sa kanyang ginagawa noong mapansin niyang naroroon si Tandang Masyon at sumasaksi. Tumindig ng mabalasik ang nilalang sa matanda. Rason para ihandari ni Tandang Masyong ang kanyang itak. Agad namang tumayo ang nilalang at tumarap kay Tandang Masyong. Bunsod noon, napawika na ang matanda. Sige, umatake ka at nang malaman natin kung hanggang saan niyang kaya mo. Huwag kang papasigurong matanda na ako dahil kaya ko pang pumatay ng kagaya mo. Pagkawika na matanda ng mga katagang yon, umangil sa kanya ang aswang. Muli pa sana magsasalita si Tandang Masyong, pero sa isang pagkisap ng mga mata, lumundag ng napakataas ang nilalang at hindi nalaman ni Tandang Masyong kung saan yun nagtungo. Naiwan na matanda na nakatulala pa rin habang nakaharap sa gawi kung saan naroroon ang bangkay ng babaeng wakwak ang tiyan at nagkalat ang laman loob sa lupa. Kahit na nasa kailaliman ng gabi, sumigaw ng ubod ng lakas si Tandang Masyong. Mga kanayon! May nabiktima na naman uli ang aswang! Makaraan ng ilang sandali, dumating ang ilang kabaryo ni Tandang Masyong. Hindi na naitago pa na matanda ang kanyang nakita at lalo lamang nagimbal ang mga tao dahil sa paglalarawan na matanda. Hindi tayo dapat makampante. Ang mga nilalang na kagaya nila ay umaatake sa mga oras na hindi natin inaasahan. Kaya kailangan maghanda tayo! Sambit ng isa nilang kanayon na nanginginig dahil sa matinding takot. Ang mga kagaya nila ay hindi natin dapat katakutan. Sila ang dapat na matakot sa atin dahil nasa lugar natin sila! Sambit naman ni Tandang Masyong habang nakatitig sa bangkay ng babae. Hindi nila kilala ang babae, kaya naisip nilang baka dayo yon sa kanilang lugar at dinala lang ng aswang doon para maligaw ang mga taong posibleng mag-iimbestiga sa naturang babae. Mas maigi sigurong ang kada isa sa atin magbantay sa paligid nang sa gayon masiguro natin ang ating kaligtasan. Suwestyon ni Tandang Masyong. Agad naman pumayag ang mga tao roon upang masiguro nila ang kaligtasan ng kanilang lugar. Inilibing nila ang babae at nagsiuwian na silang lahat. Pagka-uwi ni Tandang Masyong sa kanyang bahay, sinubukan niyang matulog. Subalit, kahit na anong gawin niya, ay hindi siya dinalo ng antok. Sa kadahilanang yon, nag-isip na lang siya ng mga bagay patungkol sa nangyayari. Habang tumatagal ay parang mas lalong lumalalang sitwasyon dito sa aming baryo Bakit kaya nagkakaganito? Hindi maarok na matanda ang tunay na dahilan ng unti-unting paglukob ng takot sa mga taga San Fernando. Pinilit ng mga tao ang mamuhay ng normal at sinubukan din nilang kontrolin ang manakanakang pag-atake ng aswang sa kanilang nayon.
Kinabukasan, nagulantang ang lahat dahil sa kakaibang nangyayari. Maging si Tandang Masyong ay nag-alangan na rin dahil kahit na tanghaling tapat yun, biglaan ang pagdilim ng paligid. Sinubukan niyang tingalain ng araw at lalo lang din siyang nakaramdam ng pangamba nang makita niyang naglalaho ang araw at unti-unting nagiging kawangis ito ng anino. Duyog sa tanghaling tapat. Hindi maganda ito. Sambit ni Tandang Masyong. Alam niyang isa yung masamang signos sa kung anumang posibleng mangyayari sa hinaharap nila. Gawa ng kanyang pag-aalala, nagpasya siyang pumasok sa kanyang bahay. Subalit, bago pa man siya tuluyang makapasok, naggulat ang matanda nang makita ang kanyang mga kanayo na nagtitipon-tipon habang tinitingala at pinagmamasdan ang kung anumang nangyayari sa araw. Sinubukan niyang sitahin sila at sabing pumasok, pero baliwala sa mga yun ang kanyang salita. Ipinagpatuloy ng mga tao ang pag-uusisa nila sa duyog na nagaganap. Pagkapasok ni Tandang Masyong sa loob ng kanyang bahay, doon siya lalong kinilabutan. Habang bumabalik sa kanyang isipan ng itsura ng araw, ay nagkakaroon siya ng pangitain. Nagtitilamsika ng mga dugo sa paligid at ang mga tao ay sumisigaw habang humihingi ng tulong. Bunsod nun, lalo pang nabahala matanda. May kung anong kutob siyang mas lalo pang lalala ang sitwasyon sa kanilang nayon sa darating na araw. Hindi ko dapat pabayaan ang mga tao rito. Kung kailangan kong ibuwis ang buhay ko, gagawin ko. Hindi ako papayag na ubusin at aapihin lang kami ng mga nilalang na yan. Sambit ni Tandang Masyong sa sarili habang nakadungaw sa bintana at nakatitig sa mga taong tila nagsasaya sa duyog na nagaganap. Kinagabihan, hindi pa man pumapatak ng 8:00 ang oras, ay nabulabog na ang buong nayon ng San Fernando. Sunod-sunod ang paghuni ng tiktik sa paligid at ang pagaspas ng pakpak ng mga dambuhalang ibon. Nagsitayuan ang mga balahibo sa batok ni Tandang Masyong. Sinubukan niyang sumilip sa labas at napagtanto niyang marami ang mga nilalang na gumagala sa paligid. Alam niya sa kanyang sarili na hindi yun mga kabaryo niya. Kahit marami ang gumagala sa paligid, ay wala man lang siyang naririnig na mga yabag ng paa. Ang mga mayhinang pag-angil ng mga nilalang na animoy mga aso na nag-aagawan sa pagkain, ang tanging nauulinigan niya. Pansin din ni Tandang Masyong ang malansang samyo ng hangin na kumakalat sa buong nayon nila. At parang may kung anong bagay na naroroon na siyang pinagmumulan nun. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Tsak na naririto na sila. Hindi maaari ito. Hindi. Sambit niya sa kanyang sarili. Ninais na pigilan ng matanda ang mga nilalang na yon. Pero naisip niya na masyado pang maaga at hindi niya yun kakayanin na mag-isa. Naisip niyang maghintay na lang muna siya ng tamang oras. Nang sa gayon ay mapigilan niya ang mga aswang. Kapag darating ang oras na yon, hindi ako magdadalawang isip na lumabang kahit pa masawi ako. Buong gabi siyang nagmatsyag sa paligid. Hindi na siya nakatulog dulot ng pangamba para sa kaligtasan ng lahat. Habang nagmamatsyag sa paligid, napansin ng matanda na tila lalong dumarami ang mga aswang na gumagala. Dinig niya ang iyakan ng mga bata sa kanilang nayon na halatang takot. Napadasal na lamang si Tandang Masyong. Idinalangin niya na sana'y hindi maganap ang kung anumang kinatatakutan niya. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pagmamatsyag nang makarinig siya ng sigaw ng isang lalaki na sinabayan pa ng pag-angil ng mga nilalang sa paligid. Makalipas ang mahigit 15 minuto, ang sigaw ng lalaki ay kumambyo at naging paghingi ng tulong. Agad na nagkaroon ng kakaibang kutob si Tandang Masyong. Kaya bumaba siya sa kanyang bahay, dala ang flashlight niya. Hindi naging alintana sa kanya ang takot at pangamba na kanyang nararamdaman. Naisip niyang nasa panghanib ang lalaki
at kailangan itong iligtas ang nasabing tao. Saan banda kaya yon? Tanong niya sa kanyang sarili. Kahit pa na may dala siyang flashlight, ay hindi niya yung ginamit. Alam niyang mas madali siyang mahuhuli ng mga nilalang na gumagala sa paligid kapag nakabukas yon. Maraan siyang naglakad habang tinutuntun kung saan naroroon ang ingay na ginagawa ng lalaki. Kalaunan, dinala siya ng kanyang mga paa sa bandang dulo ng palayan. Nagpalinga-linga si Tandang Masyong at naistatwa siya sa kanyang kinatatayuan nang makita niya ang halos 10 mabalahibong nilalang na pinagtutulungang kalabanin ng isang lalaki. Dahil hindi gaanong nakikita na matanda ang sitwasyon ng tao, pinili niya ang buksan ng kanyang flashlight at ilawan yon. Dulot ng kanyang ginawa ay natigilan ng mga aswang at napalingon sa kanyang gawi. Itigil niyo ang inyong ginagawa sa lalaking yan! Ako ang harapin ninyo! Inihanda na matanda ang kanyang itak habang nakamasid sa lalaki. Magkahalong pangingilabot at awa para sa sitwasyon ng dayo ang naramdaman ni Tandang Masyong. Puno kasi ng sugat ang katawan nito at naliligo na sa sariling dugo. Dahil sa naging sigaw na matanda, napangisi ang mga aswang at humarap sa kanya. Inihanda nila ang kanilang sarili sa pag-atake kay Tandang Masyong. Huwag kang makialam pa rito, tanda! Hindi mo alam kung ano sasapitin mo sa mga nilalang na yan! Kaya ko ang aking sarili! Pilit na sigaw ng lalaki. Dahil nakaharap kay Tandang Masyong ang mga aswang, nagkaroon ng pagkakataon ng lalaki na damputin ang kanyang itak na nasa lupa. Nang magawa na ng lalaking kunin yon, muli ay nagwika si Tandang Masyong. Hindi pwedeng hindi ako makialam dito! Ang mga kagaya nila ay hindi dapat maghari-harian sa lugar na ito! Ayaw kong mamuhay sa takot ng mga taga San Fernando! Kayo mga aswang! Umalis na at huwag nang babalik pa! Itinaas na matanda ang kanyang itak at inakmang susuguri ng mga aswang. Dahil sa kanyang ginawa, napaangil ang mga nilalang at agad na humakbang para sugurin siya. Subalit, nakadalawang hakbang pa lang ang mga nilalang na yon nang mabilis silang inatake ng lalaki. Tinaga nito ang isang aswang at natamaan sa likuran. Dahil sa lakas ng pagkakataga ng lalaki, agad na nabuwal yon. Gawa nun, lumapit ang lalaki at walang pagdadalawang isip na tinaga ang liig nun. Rason para sumirit ang dugo mula sa sugat ng aswang. Pagkakita niya, napalingon ang 9 na mga aswang sa kanya at naging mas mabalasik ang pagtitig nila. Napatras ang lalaki at napawika. Yan ang nararapat sa inyo! Hindi dapat kayo binibigyan ng karapatang mabuhay! Humagikik ang mga aswang at ibinaling ang atensyon nila sa lalaki. Dahil doon, sinubukang agawin ni Tandang Masyong ang kanilang pansin. Harapin ninyo! Iwinasiwas niya ang kanyang itak. Pero naging baliwala yun sa mga aswang. Sa isang pagkisap ng mga mata ng matanda, mabilis na umatake ang mga aswang sa dugo ang lalaki at muli ay pinagtulungan nila siyang kalmutin at kagatin. Tanging pagsigaw na lang ang nagawa ng tao at agad na nabuwal sa lupa dulot ang pinagsamang puwersa ng mga nilalang. Nung nakita ni Tandang Masyong na halos patay na ng mga aswang ang lalaki, mabilis siyang lumapit sa kanila. Walang takot nang pinagtatataga ang likuran ng mga nilalang hanggang sa tumigil sila sa kanilang ginagawa. Umangil ang mga aswang at tinarap siya. Kasunod nun, tumayo ang aswang at inatake siya. May ilang aswang na sumakal kay Tandang Masyong at ang iba naman ay sinubukan siyang hawakan sa kanyang mga kamay at binti. Pilit na nagpumigla sa matanda habang walang tigil na pinagmumura ang mga yon. Ilang sandali pa, ramdam niyang unti-unti siyang nawawala na ng hangin. Gawa ng pagkakasakal sa kanya ng isang aswang. Magbabayad kayo! Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo ito! Hindi kayo magtatagal sa lugar namin! Lilipunin kayo na kung sino mang hindi natatakot sa inyo! Humagikik lang ang mga aswang dahil sa sinabi ng matanda.
Sa hindi inaasahan ni Tandang Masyong, nakaramdam siya na matinding kirot sa kanyang tiyan na animoy dinukot ang kanyang laman loob. Pagkatapos ang pangyayaring yon, tuluyang nagdilim ang kanyang paningin hanggang sa mawalan na siya ng malay. Hindi na alam ni Tandang Masyong ang sumunod na nangyari. Napabalikwas na lang siya nang may tumutulong likido sa mukha niya. Noon lang napagtanto ng matanda na umuulan pala. Nasa na yung... Bumangon si Tandang Masyong. Sinubukan niyang ilawan ang paligid gamit ang flashlight niya. Subalit, hindi na yun gumagana. Dulot noon, nangapa siya upang alamin kung naroroon pa rin ba ang lalaki sa kanyang pwesto. Lumipas pa ang ilang sandali. Nakarinig ng mahinang pag-ungol ang matanda. Sinubukan niyang tawagin ang lalaki, pero yun pa rin ang ingay na kanyang ginagawa. Toy! Nasaan ka? Hinagilap na matanda ang lalaki at nang mahanap niya yon, ay sinubukan niya itong kausapin. Hindi sumagot sa kanya, pero batid ni Tandang Masyong na buhay pa rin yon. Sige, hindi na muna kita uusisain. Mas maigi kung magagamot mo muna ang iyong mga sugat. Tutulungan kita, basta tulungan mo lang din ang iyong sarili. Kahit na alam niyang mahihirapan siya, inalalayan niya ang lalaki na makatayo. Sa kabutihang palad, kahit na dahan-dahan, sinubukan din ng lalaki ang tumayo sa tulong na matanda. Nang magawa na niya yon, naglakad sila pauwi sa bahay ng matanda. Walang naging pakialam si Tandang Masyong kung nahihirapan siya. Ang nasa isip niya na mga sandaling yon ay ang matulungan ng lalaki at mailigtas ito mula sa mga aswang na hindi na nila matukoy kung saan na nagtungo. Pasalamat ka at nagawa kitang abutan. Kung hindi ako bumaba sa bahay, baka nagawa ka na nilang kainin siguro. Wika na matanda sa lalaki. Makaraan ng ilang beses na pagkatumba, ay nakarating na rin sila sa bahay ni Tandang Masyong. Inihiga na matanda ang lalaki sa mahabang bangko at ginamot ang kanyang mga sugat na gawa ng kalmot ng mga nilalang na kanilang nakalaban. Marahil dala sa matinding pagod at sugat, nawalan ng malay ang lalaki. Bunsod noon, nang matapos gamutin ni Tandang Masyong ang dayo, hinayaan niya munang makapagpahinga yon. Pumasok siya sa kanyang silid at nagpahinga. Pinilit niya na makatulog at sa kabutihang palad ay nakaidlip siya. Kinabukasan, pagkagising na matanda, agad siyang pumunta sa sala kung saan naroroon ang lalaking tinulungan niya. Subalit pagdating niya roon, ganun na lang ang kanyang pagtataka dahil wala na sa mahabang bangko ang lalaki. Oh, saan na kaya nagpunta yon? Tanong niya sa kanyang sarili. Gawa ng hindi niya mahagilap sa loob ng bahay ang lalaki, napagpasyahan ng matanda na lumabas. Pagkalabas niya sa kanyang bahay, ay doon niya nakita ang taong tinulungan niya na nakatayo at nakatitig sa malayo. Toy! Nagkakape ka ba? Halika muna sa loob at magkape tayo. Teka lang hindi ka pa malakas Sana hindi mo pinilit ang sarili mong bumangon. Napalingon sa kanya ang lalaki at namulagat na lang ang mga mata ni Tandang Masyong nung makita niyang wala na ang mga galos sa katawan nito. Salamat nga po pala sa pagtulong niyo sa akin Pasensya na rin kung nakapagsalita ako ng hindi maganda nung una. Ako nga pala si Honorio. Wika ng lalaki. Ako naman si Masyong. Ayos lang yun. Nauunawaan naman kita Pasensya ka na rin sa pagingialam ko. Ayaw ko lang na may naagrabyadong tao rito sa nayon namin. Teka, paano ka nga pala napunta rito? Agad na napabuntong hininga ang lalaking nagpakilalang si Honorio at nagwika sa seryosong boses. Sinubukan nila akong itapon sa lugar na ito. Nagawa kasi nila akong hulihin. Mabuti na nga lang at dumating pa kayo. Dahil kung hindi, baka kung ano na ang pagpapahirap na ginawa nila sa akin. Labis ang pagkakuryoso ni Tandang Masyong sa koneksyon ng lalaki
at ng mga aswang. Dahil doon, nagtanong ulit siya. Kung ganun ano nga bang rason kung bakit tila galit sa iyo mga nilalang na yon? Hindi naman naglihim sa kanya ang lalaki at sinabi nito ang nais malaman na matanda. Dahil doon, nalaman na matanda na grabe ang galit ng mga aswang sa lalaki dahil isa ito sa matindi nilang kalaban. Pinipigilan raw kasi ng lalaki ang kung anumang ginagawa nila sa mga kanayon nito. Ngayong naririto na sila, tsak na gagawin din nila kung ano man ang ginagawa nila sa amin. May pag-aalalang sabi ni Honorio. Agad na umiling si Tandang Masyong. Hindi ako papayag. Hindi ko papayag ang gagawin nilang alipin at pagkain ng mga tao rito. Masaya at matiwasay na namumuhay ang mga tao sa San Fernando. Walang sino man ang makasisira nun. Seryosong sambit na matanda. Kung ganon, kailangan natin maganda. Tsak na hanapin ako ng mga aswang. Subalit, kalakip nun ay pahihirapan nila kayo hanggang sa kayo na mismong susuko ng inyong buhay sa kanila. Wika ng lalaki. Kaya nga inabisuhan ko na yung mga kanayong ko na maghanda. Hindi ko nga lang alam kung anong ginawa ng mga aswang at wala man lang ibang nakapansin sa ingay na ginagawa nila. Sabi ni Tandang Masyong. Marahil ay gumamit sila ng itim na mahika. Nagkaroon ng duyog kanina at tsak na mas lalong lumakas ang kung anumang kakayahan nila. Wika ni Honorio kay Tandang Masyong. Bago pa man tuluyang napasarap ang kanilang kwentuhan, ay muli silang pumasok sa loob ng bahay. Nagtimpla sila ng kanilang kape at ipinagpatuloy na ang kanilang diskusyon. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pag-uusap nang may isang kanayon si Tandang Masyong na tumungo sa kanyang bahay. Pansin ng matanda na tarantayon habang pinipilit na magsalita. Ang aking asawa, inatake kagabi ng aswang at munti ka nang makuha ang sanggol na nasa sinapupunan niya. Sinabi rin ng lalaki na napagsabihan niya ang kanilang kapitan ukol sa nangyari. Nangako naman daw ang punong barangay nila na paiigtingin ang pagbabantay sa paligid. Mga hayop na mga aswang na yan mga demonyo na kailangan puksain. Napatiimbagang si Tandang Masyong. Sige na, umuwi ka muna at lagyan mo ng pangontra ang paligid ng bahay ninyo nang sa gayon hindi madaling mapasok ng aswang. Wika na matanda. Nagpasalamat ang lalaki at bago yun umalis ay napatitik pa sa dayong kasama na matanda. Napangiti na lang sa kanya si Tandang Masyong at tinayaan niyo na umalis sa kanyang bahay. Nung wala na ang kanayon niya ay muling nagwika si Tandang Masyong kay Honorio. Sobra na ang ginagawa ng mga aswang na yan. Ilang araw ko palang nararamdaman ang kanilang presensya. Subalit, mabilis nilang nalulukob ng takot ang isipan ng mga tao rito. Baka sa susunod na araw magulantang na lang ako na patay na at wala nang laman loob ang aking mga kanayon. Matapos sabihin niyo ni Tandang Masyong, ay nakita niyang napakuyom ng kanyang kamay ang lalaki. Dadaan sila sa aking bangkay kapag nagkaganon. Kinakailangan kong puksay ng mga salot na yon. Kung nagawa nilang lipunin ng mga tao sa aming nayon, hindi ko papayagan na gawin din nila yun dito. Nung marinig yun ni Tandang Masyong, ay lalo siyang nagimbal. Nalaman niya na inubos na ng mga aswang ang mga kanayon ni Honorio. Nanginig ang kanyang mga kalamnan sa isiping baka maggasik ng lagim ang mga aswang na yun sa San Fernando sa lalong madaling panahon. Dulot ng pangamba nila sa posibleng pag-atake ng mga aswang kinagabihan. Naganda silang dalawa. Kumuha sila ng mga baging na makabuhay at pinalibot yon sa bakuran ni Tandang Masyong. Nag-imbak din sila ng mga tuyong dahon na siyang gagamitin nila sa paggawa ng siga kinagabihan. Kumuha rin sila ng mga kawayan at pinatulis ang dulo, saka ipinwesto sa paligid ng bahay na matanda. Tingnan lang natin kung magagawa pa nilang makapasok sa bakuran ngayong gabi. Magbabantay tayo sa paligid. Kung talagang ikaw ang pakay nila, ay aatake sila rito. Subalit kapag ang mga kanayong ko naman, guguluhin nila ang bawat kabahayan dito sa aming baryo. Napatangulang kay Tandang Masyong ang lalaki at tinulungan ito sa kung anumang ginagawa niya. Pagsapit pa lang ng 6:00,
Naghanda ng dalawa. Nagmatsyag sila sa paligid ng sa gayon ay mabatid nila kung may paparating na panganib. Pareho silang may hawak na itak at panayang dungaw sa bintana na nakaawang ng bahagya. Sa tingin mo aatake sila ngayong gabi? Tanong ni Tandang Masyong sa lalaking kasama niya. Hindi ko po alam, pero sa palagay ko, hindi nila papayagang mabuhay pa ako. Maswerte lang ako nung nakaraang gabi dahil nagawa mo kong iligtas sa kanila. Sambit ni Honorio. Kung gayon, hindi dapat tayo makampante. Baka sa hindi natin malaman nasa paligid na pala sila at inaabangan ng mga ginagawa natin. Muling saad ni Tandang Masyong. Tumango ang lalaki. Muli pa sana siya magsasalita, subalit biglaan ang pag-alingaso ng malansang amoy sa paligid. Alam nilang pareho na hindi lang yun lansa ng dugo o kung anuman. Tsak na may mga asong napaparating. Hindi magiging ganito kalansa ang hangin kung hindi sila marami. Saad ni Tandang Masyong. Ang ingay sa paligid ay unti-unting lumalakas na animoy may paparating na kung anumang panganib. Pakiramdam nila ay may dilubyo ng paparating. Parehong nakaramdam ng kaba si Tandang Masyong at Honorio. Subalit sa halip na magmukmok ay nagpasya ang dalawa na lumabas sa bahay. Pagkalabas nila, hindi na sila nagdalawang isip pa at sinindihan ang mga inipon nilang tuyong dahon. Kasabay ng pagliwanag ng paligid ay siya rin pagpagaspas ng mga pakpak na mga dambuhalang ibon na umatake sa mga kabahayan sa San Fernando. Napamura na lang ng pabulong si Tandang Masyong nung marinig niya ang iyak ng mga bata at hiyawan ng mga inang takot sa kung anumang gagawin ng mga aswang. Ang mga kalalakihan naman sa bawat kabahayan ay lumabas at itinaboy ang mga nilalang ng dilim na umaatake sa kanilang nayon. Hindi maganda ito. Tsak na simula pa lamang ito ng kanilang pag-aasik ng lagim. Kailangan mapigilan sila. Saad ni Tandang Masyong. Lalabas na sana siya ng kanilang bakuran at tutunguhin ang mga kabahayan para kalabanin ang mga aswang. Pero agad siyang pinigilan ni Honorio. Wag na, Lolo Masyong. Tsak na magagawa ka lang nilang patayin kung gagawin mo yan. Malakas sila dahil sa nangyaring duyog. Huwag! Pababayaan ko na lang ang mga kanayong ko sa mga aswang. Napalingon si Tandang Masyong at napakunotang noo. Hindi lang ibig ko pong sabihin. Ang nais kong iparating ay may araw rin ang mga aswang na yan. Subalit hindi ngayon. Palalampasin lang natin ang pagbago ng buwan. Sa ganoong paraan ay bagya silang manghihina. Paliwanag ng lalaki sa matanda. Wala nang nagawa si Tandang Masyong. Tumango na lamang siya kay Honorio at nagbatsyag sa paligid habang unti-unting inaatake ng mga aswang ang nayon niya. Ang bahay lamang na matanda, ang tanging bahay na hindi narating ng mga nilalang. Matagal ko na silang pinagsabihan na maganda. Pero ang titigas sa mga ulo nila. Ayan tuloy. Sana man lang hindi sila magawang sakta ng mga aswang. Sabi ni Tandang Masyong. Habang nasa ganoong sitwasyon sila, may lumapag na isang dambuhalang ibon sa tapat ng bakuran ni Tandang Masyong. Parehong napamurang dalawang lalaki nang makita nilang nagbabaga mga mata ng nasabing nilalang at ang pakpak nito ay halos 2 dipa ang lapad. Huwag kang magkakamali! Sa oras na subukin mong pumasok, titiyakin namin magiging abo ka! Sambit ni Honorio. Habang kinukuha ang kawayang pinatulis nila ang dulo, humuni ang nasabing ibon ng napakalakas. Dahil doon, nagwika na rin si Tandang Masyong. Hindi ako papayag na kunin niyo ang lalaking ito. Ngayong nasa pamamahay ko siya, poprotektahan ko siya kahit mabuhay ko ang kapalit. Hindi niyo magagawang lipunin at talipinin ng mga taga San Fernando. Kami mismo ang pipigil sa binabalak ninyo. Pagkatapos magwika na matanda, umatungal ang aswang na yon. Nagkaroon ng kutob ang 2 lalaki na marahil ay tinatawag ng aswang ang kanyang mga kasama. Dahil doon, walang pagdadalawang isip nilang sinibat yon gamit ang kawayang may matulis na dulo. Natamaan ang nilalang sa bandang dibdib at agad na nabuwal sa kung saan siya nakapwesto. Isang mahabang pag-ungol na lang ang nagawa ng aswang dulot ng matinding kirot na nararamdaman nito. Yan ang nararapat sa mga kagaya mo! Sambit ni Honorio.
Pagkatapos niyang sabihin ng mga katagang yon, mabilis siyang lumabas sa bakuran ni Tandang Masyong. Pipigilan pa sana siya na matanda, subalit mabilis na nakaalis ang lalaki at lumabas sa bakuran. Nilapitan ng lalaki ang nilalang na nooy nakahandusay sa lupa. Nasaan yung ibon pa rin yon? Pero kapansin-pansin ang mukha nitong katulad ng tao. Magiging katulad mo rin ang iba mong kauri. Pagkawika ni Honorio ng mga katagang yon, muli niyang hinugot ang kawayan sa dibdib ng aswang. Walang pagdadalawang isip niya itong itinarak sa bunganga ng nasabing nilalang at hinayaang bumulwak ang dugo roon. Matapos yon ay hindi nakagawa ng kung anumang ingay ang aswang. Subalit biglang natigilan ng lalaki nang makarinig siya ng sunod-sunod na pagaspas ng pakpak at paghuni ng tiktik sa paligid. Sa rasong yon, nagmadali siyang pumasok sa bakuran ni Tandang Masyong. Nasakto namang nakapasok na si Honorio nang may mga umaligid na mga nilalang sa bahay na matanda. Alam nilang mga aswang yon dahil sa biglaang pag-alingasaw ng nakakasulasok na amoy sa paligid. Sinasabayan pa yun ng mga paghuni ng tiktik na parang sabik na sabik kung anumang nais nilang gawin. May mga narinig silang yabag na mga paa. Subalit kahit saan mang dako sila titingin ay wala naman silang nakikitang nilalang. Tsak na gumagamit sila ng tagabulag. Wika na matanda. Kaya nga, hindi tayo dapat makampante dahil mas marami silang kakayahan kaysa sa atin. Saad naman ni Honorio. Dahil dumarami na ang mga nilalang sa paligid, sinubukan nilang dagdagan ang mga tuyong dahon sa siga na ginawa nila at nilagyan na rin nila ng asin. Dahil sa ginawa nila, naging mas maliwanag pa ang paligid at parang nataranta ang mga nilalang. Kung saan man kayo, magpakita kayo sa amin! Bakit? Takot ba kayo dahil nasa loob kami ng lugar na puno ng panlaban sa inyo? Sigaw ni Tandang Masyong. Hindi ba't nais niyo akong patayin? Ngayon pa lang patayin niyo na ako dahil kapag hindi niyo ako nagawang paslangin, isinusumpa ko na kayo ang papatayin ko! Sigaw naman ni Honorio habang iginagala sa paligid ang kanyang paningin. Inakala nilang aatake nga sa kanila ang mga aswang dahil sa seryoso ang mga yon na sugurin silang dalawa. Subalit, nung magpakita na ang napakaraming nilalang kina Honorio at Tandang Masyong, agad na umalis ang mga yon. Tsak na natatakot sila sa mga pananggalang na inilagay ko sa paligid, kaya nagsipulasan sila tumalis. Magsasaya na sana matanda dahil lumisan na ang mga aswang. Subalit, natigilan siya nang kalabitin siya ng kasama niyang lalaki. Tinanong niya si Honorio kung ano ang problema at agad na nasagot ang katanungan niya nang makita niyang ang mga aswang pala na umalis sa tapat ng kanilang bahay ay dumiretso sa mga kabahayan ng ibang taga San Fernando. Ang mga sumunod na nangyari ay hindi kinaya ng dalawa. Dinig nila ang hiyawan ng mga kababaihan at kabataan na humihingi ng tulong. Ang mga kalalakihan naman ay nagmumura na parang sobra ang galit na kanilang nararamdaman. Noong mga panahong yon, nagkatitigan ng dalawang lalaki at agad ding nagwika si Tandang Masyong. Hindi na natin kailangan na hintayin pa ang tamang pagkakataon. Kapag naghintay tayo, mauubos ang mga kanayong ko. Kung may tamang panahon man, ay ito na yon! Napatango si Honorio sa kanya at agad ding napawika. Tama ka, Lolo Masyong. Walang ibang tamang panahon kundi ngayon na. Kailangan ko ring harapin ang mga yan nang sa gayon ay matapos na ito. Kailangan kong tapusin kung ano man ang nasimulan ko sa aming nayon. Matapos ang palitan nila ng kataga, pumasok sila sa loob ng bahay at pinahiran ng abong mula sa lutuan ang kani-kanilang itak. Pangontra nila yon sa mga nilalang ng dilim. Muli silang lumabas ng bahay, pero noong mga panahong yon ay hindi sila nanatili sa loob ng bakuran ni Tandang Masyong. Dala nila ang kani-kanyang itak at flashlight na di baterya. Dali-dali silang tumungo sa bahagi kung saan naroroon ang napakaraming kabahayan. Malayo pa lang silang dalawa ay dinig na nila ang hiyawan ng mga taong nagmamakaawa at humihingi ng tulong. Sininagan nila ng flashlight ang paligid at ganun na lang ang pagkasindak ng dalawang lalaki noong makita nila na napakaraming tao ang nakahandusay sa labas ng kanilang bahay at pinagpipiestahan ng mga nilalang na mabalahibo. Mga demonyo kayo!
Hindi pa ba kayo nakontento sa ginawa niyo sa nayo namin? Galit na sigaw ni Honorio sa mga aswang. Ang mga nilalang na nakarinig sa kanyang pagsigaw ay tumigil sa kanilang ginagawa. Napalingon sila sa dalawang lalaki na nagmamadaling lumapit sa kanila habang hawak ang tig-iisang flashlight at itak. Kami ang harapin ninyo! Hindi ang mga taong walang kalaban-laban sa mga kagaya niyong demonyo! Sigaw rin ni Tandang Masyong. Pareho nilang iginala sa paligid ang liwanag ng kanilang flashlight. Nakita nila na sa lahat ng kabahayan ay may nabiktima ang mga aswang. Ang mga babae at kabataan ay mabilis nilang nagawang pagkain at pagpiestahan sa harap ng mga kalalaki ang tila nawawalan na ng lakas ng loob. Nang mga panahong yon, muling nagsisisigaw si Tandang Masyong. Kayong mga lalaki, tumayo kayo at ipaglaban niyo ang pamilya ninyo! Huwag niyong hayaang lipunin tayo ng tuluyan! Pagkasigaw ni Tandang Masyong, ay parang nabuhayan ng loob ang mga kalalakihan. Sumugod sila at napahiyaw saka pinagtulungang tagain ang mga nilalang. Subalit, hindi rin nagpatinag ang mga aswang sa mga kalalakihan ng San Fernando. Nagkaroon ng madugong labanan sa pagitan ng mga yon, at dahil walang ibang kakayahan ng mga lalaki, ay unti-unti silang nagagabi. Nang makita ni Honorio at Tandang Masyong na alanganin ang mga kanayon nila, mabilis din silang umatake. Ganun na lamang ang pagkamangha na matanda sapagkat kakaiba ang lakas at liksi na ipinamalas ni Honorio. Kahit mag-isa lang ang lalaking yon, nagagawa niya itong kalabanin ng 3 hanggang 5 aswang gamit lamang ang kanyang itak at kamao. Ang bawat aswang na kanyang nakakasagupa ay humahandusay sa lupa at nahihirapan ng makabangon. Walang ano-ano. Nakita ni Tandang Masyong na may isang nilalang na papalapit kay Honorio. Pero hindi ito napansin ng lalaki. Inakma ng aswang na kalmutin sana siya sa likuran. Kaya mabilis na napakbang si Tandang Masyong. Honorio! May aswang sa likuran mo! Pagkasabi niya ng mga katagang yon, agad niyang tinaga ang aswang sa batok. Sakto namang napalingon si Honorio at nakita niya ang aswang na unti-unti nang nabubuwal sa lupa. Dahil doon, agad niyang sinipa yon hanggang sa tumilapon. Pagbagsak ng nilalang, agad na humiwalay ang kanyang ulo sa katawan nito. Hindi makapaniwala si Tandang Masyong sa nasaksihan niya. Pero nanatiling tikom ang kanyang mga bibig. Nagpatuloy ang labanang yon hanggang sa unti-unting nagawang patayin ng mga aswang ang kalalakihan ng San Fernando. Ilan na lamang sa kanila ang nanatiling nakatayo, pero puno rin ng mga galos ang katawan. Napansin ng dalawa na pinanghihinaan na talaga ng loob ang mga kalalakihan. Dahil doon, inilapag ni Honorio ang kanyang itak sa lupa. Hindi ko na po kailangan yan, Lolo Masyong. Bantayan mo lamang ang paligid ko dahil baka hindi ko kagad mapansing may nasa likuran ko na pala. Tumango si Tandang Masyong sa lalaki at hindi niya inaasahan ang mga susunod na gagawin nito. Sa isang pagkisap ng mga mata ng matanda, kitang-kita niya kung paano nagpalit ng anyo si Honorio. Ang kanyang katawan ay binalot ng maiitim na balahibo. Ang kanyang mga binti at braso ay tila mas sumahaba pa ng halos kalahating metro. Dinig rin niyang umaangil ito na parang isang mabangis na hayop. Honorio, kauri mo ba sila? Napako sa kanyang kinatatayuan ng matanda dahil sa pagkagulantang. Hindi siya sinagot ng lalaki. Sa halip, lumingon yon sa kanya at napangisip bago umalis. Sa isang pagkisap ng mga mata ni Tandang Masyong, ay lumundag si Honorio sa bahagi kung saan mayroong maraming aswang. Pagkalapag niya sa bahaging yon, ay nagulat ang mga nilalang at agad na umangil. Dahil alam ni Tandang Masyong na marami ang aswang at iisa lang si Honorio, napagpasya niyang tulungan ito. Para sa San Fernando, papatayin namin kayo! Itinaas niya ang kanyang itak. Nakita naman yun ng 4 niyang kanayon na naroroon at kasama nila. Kaya parang nabuhayan din sila ng loob. Kahit pa may mga galos ang kanilang katawan, ay inihanda rin nila ang pag-atake sa mga aswang na dumudumog kay Honorio. Nang gumalaw na si Tandang Masyong para sugurin ang mga aswang, umabante na rin ang 4 na kalalakihan.
Nilapitan ni Tandang Masyong ang mga nilalang at walang pagdadalawang isip niyang tinaga ang isa sa mga ito sa batok. Ito ang nararapat sa'yo! Nakarinig na lamang sila ng pag-ungol dulot ng ginawa ng matanda. Nabuwalang nasabing aswang, dahilan para mapalingon ng iba sa gawin ni Tandang Masyong. Nakita naman ni Honorio na tila nagbabalak ang mga nilalang na sugurin ng matanda. Dahil doon, napamura siya at agad ring nagwika sa garalgal na boses. Ako ang kalabanin ninyo! Huwag na ninyong idamay pa ang ibang tao! Pagkawika niya ng mga katagang yon, hinawakan niya ng mahigpit ang braso ng isang aswang. Gamit ang kanyang kaliwang kamay, walang pagdadalawang isip niyang dinukot ang puso ng nilalang. Agad niya ring itinapon yon sa hindi kalayuan. Lilipunin ko kayo! Ipapatikim ko sa inyo ang ginawa niyo sa aking mga kanayon at kauri! Muling saad ni Honorio. Matapos niyang gawin yon, lumundag siya sa itaas at bumagsak sa mga aswang na naghahanda para sugurin si Tandang Masyong. Agad na nagsibuwala ng mga aswang na yon, kaya nagkaroon ng pagkakataon na matanda at ang 4 na kalalakihan para tuluyang makalapit doon. Walang habas nilang pinagtatataga ang mga nilalang at wala silang naging pakialam kung saan banda ng katawan ng mga ito tumama ang talim ng kanilang itak. Ang iilang aswang ay sumusubok pang lumaban. Subalit sa tuwing makikita ni Honorio na nagbabalak silang tumayo o gumawa ng kung anuman, pinipigilan ng dayo ang kung anumang binabalak nila. Bunsod ng pagiging sugatan ng mga aswang na nakahandusay sa paligid ni Tandang Masyong, hindi sila nakagalaw. Nilapitan na lamang sila ng dayo at isa-isang binali ang kanilang leeg. Nang magawa yun ni Honorio, dinukot niya ang mga puso ng mga nilalang at itinapon sa kung saan. Ang mga kagaya nyo ay hindi binibigyan ng karapatan para mabuhay. Nananahimik kami sa aming nayon at nakukontento sa kung anumang meron kami. Pero anong ginawa nyo? Sinira nyo ang tahimik naming buhay. Hindi ako papayag na sirain nyo rin ang buhay ng mga taga rito. Buong lakas na sigaw ni Honorio habang nakatingala. Pagkatapos niyang isigaw ang mga katagang yon, biglang lumakas ang ihip ng hangin. Naging sobrang lansa ng samyo ng hangin na halos nakakasuka na para kina Tandang Masyong. Paglipas lamang ng ilang sandali, binalot si Tandang Masyong ng walang kaparis na kilabot. Sunod-sunod na mga huni ng tiktik sa paligid na sinabayan ng mga pagaspas ng pakpak. Magtago na kayo! Kaya ko na ito! Mas maiging iligtas niyo ang ibang tao na alam niyong buhay pa. Hayaan niyong kalabanin ko ang mga natitirang salot na yan. Sambit ni Honorio. Napatulala sa kanya mga kalalakihan. Hindi naman kaagad nakagalaw si Tandang Masyong na noon ay nagmamatsyag siya sa paligid. Ilang sandali pa ay nagwika ulit si Honorio. Malamang ay sila ang mga matataas na uri ng aswang. Hindi niyo sila kaya. Ako ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ganitong kaguluhan dito sa nayon ninyo. Kaya hayaan niyo kung tapusin yung dito mismo. Wala nang nagawa ang 5 lalaki kung hindi ang sundin ng ninais ng dayo na nasa anyo ng isang aswang. Sa halip na magtago, maingat nilang pinuntahan ng mga kabahayan at inalam kung may mga natitirang buhay roon. Nang tuluyang makalayo ang 5, doon nila narinig ang paglapag ng mga nilalang sa lupa kung saang banda naroroon si Honorio. Lahat sila ay kinakabahan, pero iisang bagay lang ang kanilang iniisip. Kailangan nating iligtas kung sino man at kung may natitira pang buhay sa taga San Fernando. Sambit ni Tandang Masyong. Inisa-isa nila ang mga kabahayan sa kanilang nayon. Maswerte sila dahil kahit papaano ay may mga natitirang buhay roon at sumisiksik lang sa bahaging hindi madaling nakikita. Tayo na! Halina kayo! At nang makapunta tayo sa ligtas na bahagi ng nayon. Dali! Sambit ni Tandang Masyong. Wala siyang ibang lugar na naisip kung hindi ang kanyang bahay na napapalibutan ng mga pangontra ng aswang. Isasama na rin sana ni Tandang Masyong ang mga kalalakihang pauwi. Subalit nagwika ang isa sa kanila. Mananatili kami rito! Ikaw na lang po umuwi ng sa ganun mahatid mo ang mga taong to sa iyong bahay! Ayaw rin sanang pumayag ni Tandang Masyong. Subalit naisip niyang walang makakatulong kay Honorio kapag lahat sila ay umuwi sa kanyang bahay.
O sige, kayo na muna ang bahala rito ha. Ihatid ko lang itong mga kanayo natin at babalik din ako. Kailangang hindi matapos ang gawing ito at magawa nating lipulin ang mga nilalang na yan. Anang Tandang Masyong. Sumang-ayon naman sa kanya ang mga kalalakihan. Kaya umalis ang matandang kasama ang iba nilang kanayon at umuwi sa kanyang bahay. Sinabi pa nito sa kanyang mga kabaryo na ligtas sila roon at napatunayan na nilang hindi makakapasok ang mga aswang sa kanyang tirahan. Umuwi nga sila at tinatid ni Tandang Masyong ang mahigit 10 katao sa kanyang bahay. Pagkarating nila roon, muling nagpaalam ang matanda. Huwag kayong lalabas ng bahay hanggang hindi dumarating ang umaga. Manatili kayo sa loob ng sa gayon ay maging ligtas kayo. Naintindihan nyo? Babalikan ko ang ating mga kanayon. Sa oras na hindi kami makabalik, ay alam nyo na kung ano ang naging kapalaran namin. Saad pa nito at tuluyang bumaba sa kanyang bahay. Naisipan ni Tandang Masyong na dalhin ng 3 kawayang may matutulis na dulo. Alam niyang may maitutulong yon sa pakikipaglaban niya sa aswang. Malayo pa lamang ang matanda, dinig niya ang mga angil ng nilalang at sigawan ng mga lalaki. Tsak na naglalaban na sila. Binilisan niya ang kanyang paglalakad hanggang sa matanaw na nga niya si Honorio na pinagtutulungan ng 2 aswang. Ang mga kalalakihan ng mga kanayon niya ay nakahandusay na sa lupa habang pilit na nilalabanan ng mga aswang na umiibabaw sa kanila. Mga demonyo kayo! Sigaw ni Tandang Masyong at bumelo siya. Hawak niya sa isang kamay ang isang kawayang sibat. Noong magawa na niyang makabuelo, sinakto niyang hindi matatamaan ang isa nilang kanayon kapag sinipat niya ang aswang. Napamura na lamang ang matanda at natuwa nang nagawa niyang tamaan ang aswang. Huwag niyong kalabanin sila! Ako ang harapin ninyo! Sigaw ni Tandang Masyong. Napalingon sa kanya at galit na ang mga aswang. Agad na umalis ang mga yon sa ibabaw ng kalalakihan. Nang mga sandaling yon ay muling bumelo si Tandang Masyong at itinapon din ang 2 sibat. Dahilan para tumarak yon sa dibdib ng 2 pang aswang. Ha! Hindi pa ako nagbiminti sa sibat ha! Pagsigaw ni Tandang Masyong, mabilis siyang inatake ng isang aswang. Sa isang pagkisap ng mata ng matanda, ay nasa harapan na niya ito at halos sasagpangin na siya. Pero naging mabilis ang kanyang paggalaw at buong lakas na hinato ng itak ang liig ng nilalang. Naging dahilan yon para mapugutan agad ng ulo ang aswang. Huwag kayong pagagapi sa kanila! Kahit na mas mataas na uri sila ng aswang, hindi nila tayo kaya! Sigaw ni Tandang Masyong. At sinabi sa kanyang mga kasamahan na tingnan ang nangyari sa aswang na pinugutan niya ng ulo. Nakita yun ng 3 aswang na nagtutulong-tulong para kalabanin si Honorio. Gawa nun, napaangil sila at iniwan si Honorio na nakahandusay sa lupa. Saka sinugod ang matanda. Sige, ali kayo! Sigaw ni Tandang Masyong at iminasiwas pa sa kanyang harapan ang itak niya. Nakita ni Honorio na papasugod na ang mga aswang sa matanda. Kaya napasigaw siya. Ang mga mahihina lang ang kaya ninyo! 3 na kayo pero hindi nyo pa rin ako magawang patayin! Ngayon, tingnan natin kung hanggang saan ang kakayahan ninyo! Saktong paggalaw ng mga aswang upang sagpangin si Tandang Masyong, nilundag sila ng aswang na si Honorio at hinawakan niya sa gulugod ang 2 aswang. Ito ang nararapat sa inyo! Matapos siyang isigaw ang mga katagang yon, walang pagdadalawang isip at buong lakas niyang hinugot ang mga gulugod nila. Tanging pag-ungol na lang ang nagawa ng mga aswang at pareho silang napatingala sa langit na animoy hindi nila inaasahan ang gagawin ni Honorio. Pagkahiwalay ng kanilang gulugod sa likuran nila, ay siya rin pagbagsak nila sa lupa. Nakita yun ng isang aswang, kaya muli niyang ibinalik ang kanyang pansin kay Honorio. Umangil yun ng napakalakas at sa harapan mismo ni Tandang Masyong, nagpalit yun ng anyo sa isang malaki at nakakatakot na aso. Huwag kang magpapatalo sa kanya, Honorio! Patayin mo ang nilalang na yan! Pagkawika ni Tandang Masyong, nakita niya na may marka ang nasabing aswang. Gagawin ko ang lahat para mapatayan ang kanilang pinuno! Sabi naman ni Honorio sa garalgal na boses. Magsasalita pa sana siya, pero mabilis na lumundag sa kanya ang dambuhalang aso at sinubukan siya nitong kagatin.
Hindi naman nagpatalo si Honorio. Buong lakas niyang sinakalang pinuno ng mga aswang. Habang pinipilit na ilayo ang bunganga nito sa kanyang liig, ilang sandali pa'y nagawa na ng dayo ang kanyang binabalak. Inakala nila na wala nang magagawa ang pinuno ng mga aswang. Subalit sa isang pagkisap na mga mata ni Tandang Masyong ay ganun na lang ang kanyang pagkasindak na makita niyang dahan-dahan ang bumabaon ng kuko ng aswang sa dibdib ni Honorio. Agad na naisip ng matanda na balak ng pinuno ng mga aswang na dukutin ang puso ni Honorio. Dahil doon, mabilis siyang lumapit at tinagayon sa likuran. Ganun na lamang ang pagkamulagat ng mga mata ng matanda na makita niyang hindi man lang tinablan ng kanyang itak ang aswang. Demonyo ka nga! Hindi ka tinatablan ng aking itak! Pero titiyakin kong mamamatay ka dito sa aming dayon! Matapos sabihin ni Tandang Masyong ang mga katagang yon, nilingon siya ng aswang at inangilan. Habang nakatitig pa sa matanda ang nasabing nilalang, naglalawayo ng malapot. Bunsod ng pagkawala ng atensyon ng pinuno ng aswang kay Honorio, hindi nito nasubaybayan ang kung anumang galaw ng lalaki. Habang nakamba ang pinuno ng mga aswang upang dukutin ang puso ni Honorio, dahan-dahan namang inilapit ng lalaki ang kanyang daliri sa liig ng nasabing aswang. Saktong pagkalingon ng nilalang na nasa ibabaw ni Honorio, tumarak ang daliri ng lalaki sa liig ng aswang. Bumulwak ang dugo roon, pero naging baliwala yun sa pinuno ng mga aswang. Nakita yun ni Tandang Masyong, kaya napamura siya at muli ay sinubukan niyang tagain ang nilalang. Subalit sa hindi inaasahan, ay nagawang hawakan ng pinuno ng mga aswang ang itak na matanda. Sa isang iglap, ibinilibag nito si Tandang Masyong, dahilan para mapasigaw ang matanda. Tumilapon sa hindi kalayuan si Tandang Masyong. Mabuti na lang at nagawa siyang alalayan ng kasama niyang kalalakihan. Muli pa sana siyang susugod para tulungan si Honorio, pero pinigilan siya ng kanyang mga kasama. Hayaan na muna natin ang dayong yan sa pakikipaglaban. Huwag mong isugal ang buhay mo. Dahil kaya naman ni Honorio ang kalaban niya, oh! Sabi ng isang lalaki. Napatitig si Tandang Masyong kay Honorio habang nakikipaglaban sa pinuno ng mga aswang. Nang mga sandaling yon, ay nakatayo na silang pareho at naghahanda para atakihin ang bawat isa. Sa isang pagkisap ng mga mata ni Tandang Masyong ay nakita niyang parehong napalundag si Honorio at ang pinuno ng mga aswang. Sige, Honorio! Patayin mo ang aswang na yan! Ipaghiganti mo ang mga kanayon mo, pati na rin ang mga taga San Fernando! Sigaw na matanda. Bunsod sa pagsigaw ni Tandang Masyong, napalingon ang pinuno ng mga aswang at ipinakita pa nito ang kanyang pangil. Dahil sa ginawa niya, nagkaroon ulit ng pagkakataon si Honorio at mabilis na sinakalang pinuno ng mga aswang. Buong lakas niyang ibinagsak yon sa lupa at pagkatapos ay inibabawan. Walang habas siyang pinagkakakalmot ang nilalang sa dibdib. Nang mga panahong yon, dahil sa kakaibang liksi at lakas ni Honorio, nagawa niyang sugatan ang pinuno ng mga aswang. Pilit mang lumalaban ang aswang kay Honorio, pero halos hindi na ito magawa sapagkat nasa ilalim siya ng kanyang kalaban. Nung makita ni Tandang Masyong na halos hindi na makagalaw ang pinuno ng mga aswang, nilapitan nila si Honorio at siniguradong nagagawa nitong saktan ng nilalang. Sige, patayin mo na lamang yan! Nang sa gayon ay hindi na makapaggasik ng lagim sa ibang lugar! Sambit ni Tandang Masyong kay Honorio. Dahil sa tinura na matanda, nilingon siya ng pinuno ng mga aswang. Umangil yun ng napakalakas at buong lakas na ibinalibag si Honorio. Tumilapo naman sa hindi kalayuan ng dayo, kaya nagkaroon ng panahon ng pinuno ng mga aswang para makatayo. Naging mabilis ang paggalaw nito. Maya-maya lang ay nasa harapan na siya ni Tandang Masyong. Naging mabilis ang paggalaw nito at sa isang pagkisap ng mga mata ni Tandang Masyong ay nasa harapan na nila ang nasabing nilalang. Mabalasik siyang tinititigan nito at bago pa man makaatras ay sinakal na si Tandang Masyong ng pinuno ng mga aswang. Kahit anong gawin mo, hindi ka na makakaligtas! Mapatay mo man ako, dito ka na rin mamamatay! Pahirap ang sambit na matanda. Iniangat ng pinuno ng mga aswang si Tandang Masyong at buong lakas na itinapon sa mga kalalakihang kanayon niya. Dulot ng ginawa niya,
nabuwal silang lahat sa lupa. Lulundag pa sana ang nilalang upang sugurin si Natandang Masyong, pero natigilan yun nang makarinig siya ng angil sa likuran niya. Walang iba yon kung hindi si Honorio na nooy mabalasik ding nakatitig sa kanya. Hindi na nagawa ng pinuno ng mga aswang na lundagin pa si Tandang Masyong. Sinakal siya mula sa likuran ni Honorio at pagkatapos ay ibinilibag. Bago pa man makatayo ang nilalang, nilundag na siya ni Honorio at dinukot ang mga mata nito pagkatapos ay kinain. Tingnan natin kung kakayanin mo pang makalaban kung wala ka nang nakikita. Garalgal na wika ni Honorio. Sinubukan siyang kalmutin ng pinuno ng mga aswang pero napatras si Honorio at inapakan yon sa kanyang dibdib. Umangil ang nilalang at tumayo. Nagpalinga-linga siya habang sumisinghot sa paligid. Nung mga panahong yon, naging mabilis ang paggalaw ni Honorio at pinagkakakalmot niya ang pinuno ng mga aswang habang umaaligid dito. Walang naging pakialam si Honorio sa kung anumang bahagi ng katawan ng nilalang ang kanyang nasusugatan. Kalaunan, tumigil siya sa tapat ng nilalang at nagwika ulit. Ngayon, matitikman mo ang ganti ng kauri mong tinraidor ninyo. Napaangil pa ang nilalang, subalit yun na ang naging kahuli-hulihang angil niya. Napasigaw si Honorio at buong lakas na dinukot ang puso ng pinuno ng mga aswang. Bago tuluyang bumagsak sa lupa ang nilalang, nilantakan ni Honorio ang puso nito. Halos mandiri si Natandang Masyong sa kanilang nasaksihan. Subalit ang kanilang agam-agam ay nasagot sa kung ano ang kanilang nakikita na ginawa ni Honorio. Pagkabagsak ng pinuno ng mga aswang sa lupa, nilapitan niyo ni Tandang Masyong. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang itak at bago pa man makapagsalita si Honorio upang pigilan siya, ay pinugutan niya ng ulo ang pinuno ng mga aswang. Tingnan natin kung magagawa pa ninyong makapaghasik ng lagim. Ang mga kagaya nitong aswang ay walang karabatang mabuhay sa mundong ito. Agad namang natigilan si Honorio sa kanyang paglantak sa puso ng pinuno ng mga aswang. Napatitig siya kina Tandang Masyong at agad na itinapon ang natitirang bahagi ng puso na nasa kamay niya. Noong mga panahong yon, mula sa pagiging mabalahibong nilalang, nagpalit siya ng anyo patungo sa isang lalaki. Nakita naman yun ni Natandang Masyong kaya agad siyang humingi ng tawad dahil sa kanyang itinuran. Patawad, Honorio, sa sinabi ko. Hindi lahat ng aswang ay dapat mamatay. Maraming salamat nga pala sa pagtulong mo sa amin. Napailing na lang si Honorio at agad na nagwika. Ako nga sanang dapat na humingi ng tawad sa inyong lahat. Ako ang rason kung bakit lumaki ang gulo na ito. Dapat nung una pa lamang, sinabi ko na rin kung anong totoo kong pagkatao at ang katotohanan sa lugar na pinanggalingan ko. Tumango si Tandang Masyong dahil parang may sasabihin pa ang lalaki at hinintay niya ang susunod na ikukwento nito. Kauri namin ang mga aswang na yon. Subalit dahil nagsimula silang kumain ng mga tao, itinakwil na namin sila. Hindi namin nakalain na isang araw aatakihin nila kami at papaslangin. Ako lang ang natira sa aming mga angkan at ang araw na ito ay ang unang beses kong matikman ang puso na kagaya kong aswang. Sabi ni Honorio kay Tandang Masyong. Kung gayon kaya mo rin palang pumatay ng mga tao. Hindi rin pala kami totoong ligtas sa'yo. Wika ng isang lalaki na kasama nila. Agad namang sinitayo ni Tandang Masyong. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Alalahanin mo, kung hindi dahil kay Honorio, malamang naubos na tayong lahat dito. Mariing wika ni Tandang Masyong. Napailing pa ang matanda at tinapik sa likuran si Honorio na may mga bakas pa ng dugo. Agad namang humingi ng tawad ang lalaki at nagsimula na silang umuwi sa bahay ni Tandang Masyong. Nang naroon na sila, naabutan nila ang mga taong natatakot dahil sa nangyari sa kanilang nayon. Aalis na sana si Honorio subalit pinigilan siya ni Tandang Masyong at sinabihang doon na magpalipas ng gabi at kung hanggang kailan niya nais manatili. Hindi naman umimik ang lalaki sa tinura ng matanda. Kinabukasan ay nilinis nila ang buong San Fernando. Inilibing nila ang mga bangkay ng kanilang kanayon at sinunog naman ang mga bangkay ng aswang na naroroon. Nagsimula silang muli at dahil sa presensya ni Honorio, kahit papaano ay nagkaroon na ulit ng katahimikan ng San Fernando. Kahit papaano,
ay nagkaroon na ulit ng katahimikan ang San Fernando. Hanggang sa tuluyang pumanaw si Tandang Masyong ay kasama niya sa kanyang bahay si Honorio. Tinuring niya itong parang anak. Dahil sa pagiging aswang nga ng lalaki ay napagpasya nilang mag-alaga na lamang ng mga hayop nang sa gayon ay maging pagkain ito sa tuwing nakakaramdam siya ng kakaibang gutom. Alam naman yon ng mga kanayon nila, pero madalas na naaalala nila ang sinabi ni Tandang Masyong sa kanila, ang kabutiang nagawa ng dayong aswang sa kanilang nayon. Wakas.